So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, bago natin simulan itong ating balitaktakan, abay binabati ko po ang lahat ng mamamayang Pilipino, especially sa mga supporters ko na walang sawang sumusuporta sa akin ng Happy Valentine's Day. And I hope na mag-enjoy po kayong lahat sa araw ng mga puso. So, ngayon, ang content natin ay patungkol sa isang taong walang puso. So, ang Valentine's Day ay sineselebrate po ng mga taong merong pagmamahal sa bayan, merong iniibig, tapat at tunay po ang kanilang mga puso para sa adhikain dito sa ating bayan. So, madami pong definisyon ng Valentine's Day, hindi lang po abot sa pagmamahalan ninyo, kundi isa din po itong pag-celebrate ng Valentine's para sa mga pusong merong pagmamahal sa ating bayan. Ngayon, ito na. Eto na! Eto na! So, ngayon guys, nakita ko tong post ni Jason. Actually, matagal ko na tong nakita. So, hindi ko na dapat to i-content kasi nasabi ko na ito sa inyo before. Pero, may nakita akong video, sinend sa akin ng legit supporters ko, na nanawagan pala itong si Vivian Velez. Anyway, ipi-play ko yung video sa inyo mamaya. So, confirm na nga po guys, na itong si former President Duterte ay a-attend po sa isa na namang gaganaping prayer rally. Oo. Prayer rally doon sa Cebu. Grabe. And ano na naman kaya ang eksenang ganap doon sa Cebu? Guys, yung prayer rally dapat, it makes sense, dapat decente. Kaso yung meaning ng prayer rally, parang binababoy na ni Digong eh. Once na po niyang minura ang Panginoong may kapal. And guys, you know, inimbitahan na rin kayo ni Digong pala. Duterte to supporters, I'll wait for you in hell. Diba? Na-attend pa ba kayo sa ganyan na mismong mga supporters niya iniimbitahan na mapunta kayo sa impyerno? Diba? Kasi sabi niya, hindi din naman daw kayo mapupunta sa langit. Eh di magsama-sama daw kayo sa impyerno. Diba? Binanatan din po ni former president itong mga obispo ng simbahang Katoliko. At ang pinakamalala dyan, binanatan niya guys ang simbahang Katoliko. Diba? Nakakaloka. Kung umattend man kayo dyan sa prayer rally ni Digong, wala kayong makukuhang sustansya. Imagine, nangyari na po yung prayer rally doon sa Davao. Ano nangyari? Murahan, darapalan. Wala kayong sustansyang nakuha, kundi chismis. Diba? Kasi sinabihang bangag, adik ang presidente, pero napatunayan na wala naman pala sa narco-list. At kahit nga mismo yung former chairman of Dangerous Drug Board ni former president, nagsabi nung siya ay naglilingkod sa pamahalaan ni former President Duterte, there is no Marcos, there is no Bongbong Marcos na nakalagay po sa list ng mga gumagamit. Diba? So, para lang kayong makikinig guys sa, mga paninira kapag umattend kayo ng prayer rally doon sa Davao. I mean, doon sa Cebu. Kasi ngayong February 25 po guys, gaganapin itong prayer rally sa Cebu in front of the City Hall Plaza sa Katauhan o Hakbang ng Maisog. Paano ko naman nasabi na, a-attend si Digong? Ito yung video guys ng isang panawagan. Hello po mga kabisda, ito po si Vivian Velez at magbibigay lang po ako ng advisory dun po sa February 17, supposed to be na ating magiging peaceful prayer rally dito sa Cebu City ay na-move na po ng February 25, Sunday. February 25 na po yan, the same time, 7 p.m. Sa plaza, sa Katawan, in front of Cebu City Hall. So magkita-kita po tayo, pangunahan po ng ating special guests
speaker na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at marami pa po tayong mga ibang speakers. Diba? So we invite all concerned citizens, supporters, and advocates. This is to promote transparency, accountability, peace, and security for our nation. So makita-kita po tayo February 25, 2024, 7 p.m. Plaza sa Katauhan, Cebu City Hall. Okay. To promote transparency. Transparency, ilabas nyo ang salin nyo. Promoting transparency pala. Ay, yung huling salin nyo, noong 2017 pa, if I'm not mistaken. Nasaan na ba yung article na yan? Yan o. Duterte's salin for 2017 shows net worth of 28.5 million. Yung huling labas niya ng salin is yung 2017 pa po. Promote transparency ka dyan. Anyway, ito na nga guys, ang tanong dito, a-attend ba or supportado ba ni Governor Gwen Garcia itong prayer rally na gaganapin doon sa Katauhan sa Cebu City? Supportado nga ba? Kasi sa mga hindi guys nakakakilala, kilala nyo si Department of Tourism Frasco, diba? Cristina Frasco, if I'm not mistaken. Anak po yan ni Gwen Garcia. Si Frasco yung sumikat doon sa logo ng Love Philippines. Kasi 'di ba pinalitan yung logo. Bali naging Love Philippines na. So ngayon, ang tanong dito, suportado ba ito ng gobyerno ng Cebu? Kasi guys, kapag umattend itong si Gwen Garcia or di kaya kahit itong si Cristina Frasco, it only means na wala silang loyalty sa Pangulo. And baka and the times goes by, hindi natin malaman, after 1 month, 2 months, ay sinibak na sa pwesto itong si Gwen. Kasi nakikinabang sila sa ahensya ng gobyerno, di ba? Tapos malalaman ni President na ang loyalty pala nila ay nandun kila Duterte. Di much better na, you better leave. Di ba? If wala ka namang magandang mayambag sa lipunang to, tapos puro ka lang marites, magiging spy ka lang sa loob ng ahensya ng gobyerno, but you better leave for the sake and for the better future of our country. Diba? So, ngayon guys, suportado kaya ni Gwen Garcia itong prayer rally na gaganapin doon sa Cebu. Kasi guys, ang nangyayari kasi dito, nangyari na sa Davao. Tapos, sa susunod na mangyari sa sa Cebu. So, parang nakikita nyo guys yung stepping stone nila. Parang naglilibot na sila sa buong mundo eh. Diba? Ganun guys yung nakikita ko. Unti-unti na nilang nililibot ang buong mundo. Ano yon? Para magreklamo? Separation for Mindanao? Or dahil sa pagtanggal sa nilalakad na pagtanggal dito sa Pogo? Gagawing illegal? Yun ba yon? Talagang tinaon nyo pa sa araw ng People's Power. Tama ba guys? Yung People Power na ganap ng February 25. Ano nga natin? Search natin. People Power. Wait lang. People Power date. 22 nga People Power. People Power. February 22 to February 25. Huling araw na. Doon pala yung huling araw ng mga Marcoses noong February 25 nung napatalsik sila sa sa Malacanang. Yung mga gago, pinatalsik nyo pala sa Malacanang tapos boto-boto nyo. Mga tarantado to, alam nyo, madaming mamamayang Pilipino ang nag-aantay ng pagbabalik ulit ng mga Marcos. Sa totoo lang yan. And ako, hindi man ako loyalista, kasi hindi naman ako nabuhay sa panahon nila, pero I am a legit supporters of President Bongbong Marcos. Not in a way na tatawagin nyo akong fanatiko, kasi if there are some lapses, there are some mistake that committed, this, ng tawag dito, ng ahensya na to, ng gobyerno na to, hindi po ako guys nag-atubili, nagsasalita po ako. Kaya wag nyo akong itulad sa mga demonyong DDS na yan na kahit mali na po ang kanilang amo, abay sinusuportahan pa nila, yaw-yaw pa sila ng yaw-yaw, dinadagdagan pa nila yung bawat chika bumbum kasi hindi po ako ganun. Diba? Naalala nyo guys, ako, legit supporters ako ni President Bongbong Marcos, pero yung PUV modernization, medyo hindi ko gusto. Kasi diba, sana man lang, binigyan na lang kasi mayroon akong ibang instances
ibang views and beliefs dito sa sa PUB modernization na to. Pero na-content ko na yan panoodin nyo na lang. Ayoko na magpaliwanag kasi hahaba na naman itong ating time. So, 'di ba sabi ko nga sa inyo guys, legit supporters ako ni President. Pero pag meron po akong nakikitang lapses, abay bumoboses po ako. So, hindi po tayo guys panatiko ng isang politiko. Kasi in the first place, hindi naman nila tayo kilala. At saka tayo po ang nagpapasweldo sa kanila. Taong bayan po ang nagpapasweldo sa kanila. Lahat po tayo taxpayer. Tandaan yan. Pag bumili kayo sa sari-sari store, taxpayer na kayo niyan. Bumili kayo ng sardinas, bumili kayo ng kung ano, chichirya, taxpayer na kayo niyan. Nagigets nyo ba ako? So, lahat ng mamamayang Pilipino may karapatang bumoses. So, ako, pag tama, suporta. Pag mali, hindi na dapat i-support. Maging tayo, fair. Kagaya din ni President, fair. 'Di ba? Fair and balance. Anyway, syempre kung gusto niyo makamit ang bagong Pilipinas, abay suportahan niyo yung mga katulad kong vloggers na 'di ba, bata pa lang pero mulat na sa katotohanan. So anyway, don't forget to subscribe nga pala guys. Hit the notification bell. Like nyo naman kasi yung like na yan, nakakapagtulong sa akin yan para ma-boost itong algorithm natin. Anyway, yun lamang po guys. At it's me again, si Mimali nyo. At nagbabalik ulit para sa atin panibagong video.